2 Timothy chapter 3, verse 16, ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. Mauna, baliko nato ang pulong sa Ginoo nga atong ginatun-an diri. Amen. Kung imuhan ng sabto na mao nga bersikulo alang ni sa tuang kaayuhan. Amen. For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. Now, a very wise and a very good preacher once said, obey God and leave all the consequences to Him. Amen. That is according to Dr. Charles F. Stanley. And gingon pa diri niya, to fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen. Now, lakbitan lang po nato ang iyahang ministry karon nagpadayon gihapon. That is In Touch Ministry. Amen? Now, if you're going to subscribe, murag gihapon kag ginasandan niya daily devotion in your email. Amen? So, encourage na to matagusa if ever makita mo niya na and you have this email, pwede mo siguro mag-subscribe dito. It is for free. Ang ginapadalaan kaniya reading materials every day. Amen? Now, don't forget that Jesus saves. Amen? Now we're going to sing the books of the Bible. Let us start from the Old Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the accent to the Romans, First and Second Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First and Second Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, First and Second Peter, First and Second, Third John, Jude, and Revelation. Amen. Kay easy pagtahod sa pulong sa Ginoo at manindog tang tanan. And we're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1. Once again, 1 Timothy chapter 1, we're going to read from verse 2 up to verse 7. Amen? And we're going to read this responsibly. Puli-pulihan na basa, i-read verse 2 kamo sa verse 3. Until moabot ta o verse 7 atong pagadunganan. Amen? Once again, salamat sa mga nagdala og bisita. Amen? Salamat Brother Dudong Isir, si Grace, sa Tinebi, amen. And may pag-abot nila Annalyn ni Jimbot karong adlaw, amen. Salamat kayo. This week, murag almost every night, mula kami San Pablo, mubalik mi. Di iday lalim mo na nga nakaingon ko, di din lalim ng trabahong Dudong. Adto rin San Pablo, mubalik, amen. And la Tinebi, salamat kayo silang presensya, amen. Okay, say amen, kunay na? Amen. 1 Timothy chapter 1, verse 2, I read, And to Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Verse 3. Verse 4. Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions rather than godly edifying, which is in faith, so do. Verse 5.
Verse 6, from which some having swerved have turned aside into vain juggling. Verse 7, altogether, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Amen. Let us bow our heads and let us pray. Most gracious Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee for this wonderful afternoon. Salamat sa mga anak, Lord, nga naadiri sa balalampuanan. Salamat sa pagsayo nila ganhi. Salamat po kay Amahan, bisan pa sa nagdalag bisita. Salamat, Lord, sa mga kauban. Even though, Lord, ang ilang mga assignments, ang ilahang puloy-anan, lagyo diri sa pagadian, Lord. Pero salamat sa pagdala kanila safely diri sa church. Salamat kay Amahan, nga makita namo ang mga kauban nga mga Kristohanon. Salamat, Lord, aning adlaw nga maka-fellowship na pud mi sa matag usa. Salamat, Lord, bisan pa sa pagpanalipod ka namo sa entero semana sa matag biyahe nga among ginaadtuan. Bisan pa, Lord, sa kasubo sa among pamilya, Lord, sa kamatayon sa among iyaan. But then, oh God, nasayod mi Amahan nga ikaw sa kanunay nagatahatag ka namo kalig-on pinaagi sa imong pulong. And nasayod mi Amahan that someday, Lord, moabot ang panahon nga mubalik ka doon, Lord, along sa pagkuha sa imong mga anak, sa mga imuhang mga magtotoo. We are praying, Heavenly Father, to bless our service this afternoon. Forgive us for all the trespasses that we have done, for we have sinned against Thee. And we are praying, Heavenly Father, i-bless Thee nga Sunday School nga oras, O God. I am praying, Heavenly Father, hatagi ako talagsaon nga kaalam to expound Your words. Put words in my mouth, and I'm praying, Lord, to use me as a channel of blessing this afternoon. I'm also praying, Heavenly Father, i-bless, Lord, ang matag-usang maminaw sa imong pulong. Tuguti Amahan nga naami makatuna ni ini, and ma-practice na mo ni Lord sa mga Kristohanon nga bahin. And we also pray, Heavenly Father, to bless also our choir. I-bless ang silang awit. Also, Lord, to bless our tithes and offerings. Labi na po Amahan among preaching service nga pagadalon sa among pastor. Use him mightily this afternoon, and we are praying, Heavenly Father, nga ikaw sa kanunay, Lord, magahatag o gahom sa imong pulong, nga masabtan ni sa tumang kayano. And we are praying, Heavenly Father, alang sa conviction sa matagusa. Bisan pa Amahan, kung na may first time visitor this afternoon, O God, we are praying, Heavenly Father, nga masabtan niya ang simple plan of salvation, nga dawaton kaniya isip iyang manluluwas, Amahan. And we are praying, Heavenly Father, to protect this church. Cover us with Your precious blood, O God. Ayaw tuguting nga masamok mi sa mong kaaway this afternoon. Among ginapangamuyo kanimo, Amahan, bisan pa sa mga kauban nga nagsingabot karon, nga ikaw pud usab, Lord, magapalagsik sila mga lakang, makaabot sila safely diri sa church. And we are praying, Heavenly Father, nga bisan pa, Lord, katong mga naa sa balatian, nga ikaw po usab, Lord, magahatag pagkahimpit silang panlawas. Ang uban sa mua, Lord, naa sa biyahe, among ginapray kanimo, Amahan, nga ikaw po usab, Lord, magaputak kanila. Ang uban sa mua, Lord, naa paghihapon karon, Lord, in line silang duty nagtrabaho. And we are praying, Heavenly Father, nga ikaw po usab, Lord, magahatag kanilang kaalam, labi na tong nagtambal sa mga tao nga naibalatian. Lord God, we commit to You everything alang sa mong panibahon karong kahaponon. Kining tanan ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Diyos sa walay kang turan. Amen. Okay, let us all be seated. Now we're going to continue with the lesson, Dealing with Difficulties Through God's Peace. Amen. Now, pipila na ta ka Domingo nga nagtudlo nini, naghisgot ta primero o grasya, naghisgot ta ikaduha o mercy, kaluoy, ug karong panahuna ato aning pagahisgutan ang kalinaw. Amen. Paliko na to. Ang matag usa kanato nagkinahanglan ta sa grasya sa Ginoo. Amen. Ang grasya sa Ginoo ginabubo niya abundantly sa matag usa. Amen. It is through grace that we are saved. Amen. And not of ourselves. Maunay hinatag sa Ginoo, mauna iyang gasa alang sa matag usa. Now, sunod na to nga ginapangayo, it is always mercy. Amen? Kaluoy sa Ginoo, and the last thing is our peace. Amen?
Now, last Sunday, we have discussed several things. Number one, nagisgot ta, unsa tong mga butang nga makakawat sa imuhang kalinaw. Amen? Wala man siguro baliko na to. Walay bisag usa diri kanato karon nga naghandom og kagubot sa ato ang pamuyo. Amen? Walay bisan usa kanato diri karong kahaponon nga nangandoy ta nga magubot ang imong kasing-kasing, magubot ang imong huna-huna sa makanunay nangandoy gyud ta og kalinaw. Amen? Ato gyud ang ginapangayo, no? Kung naa palay butang nga makita nato nga stress-free, ato gyud ang tuyuan nga di gyud ta nga moagi gyud ta ato nga dalan nga layo sa mga kagubot. Amen? Pero apan tungod kay naa manggud tay kontra si Satanas, mao na nga nasayod ta nga kining kagubot sa tong kinabuhi sa kanunay ginasunod-sunod kaniini. Amen? Now, bisan pag naa kay buhaton o wala kay buhaton, moabot gyud ang panahon sa imong kinabuhi nga stressful. Amen? Mao na nga ato nindot kayo ni nga pagtulunan. Baliko nato naghisgot ta unsa tong mga butanga nga makapawala sa imong kalinaw. Number one, it is sin. Amen? Kung naa kay sala nga gitipigan sa imong kinabuhi, baliko nato wala gyud kay kalinaw. Amen? Now, sa to pa mahinumduman, unsa pa tong mga butanga, adultery, no? Mao po na usa ka butang nga makapawala sa ato ang kalinaw. Number two, wickedness. Amen? If we are a wicked person, kibali, ang imuhang kinabuhi nangita gid permanente og gubot. Amen? Or padulungay ka sa mga daotan nga mga butang nalipay ka nga ang imuhang binuhatan puros daotan. Baliko nato, wa gyoy kalinaw ang imuhang kinabuhi. Amen? And the last is arguing with foolish man robs one of peace and rest. Amen? Wala tay makuha kung makipaglantugi ta og mga tawo nga buang-buang. Amen? Mao na nga ginadili gid sa tuwa ang pakig-argue sa mga tawo. Labi na gyud kaning out of reason nga mga klase sa tawo. Amen? And last Sunday also, nag-discuss pud ta kabahin sa gaining security and rest. Amen? Now, nasayod ta, nga kaning security, but pasabot ani secure, no, ang imong freedom. Naa kay insakto nga freedom. Baliko nato, makaplagan nato ni diha kang Jesus Christ. Amen? And usa sa gitudlo diri is that giingnan ta diri, rely upon the Lord to help you face your obstacles and overwhelming circumstances. Amen? Giingnan diri, rely upon the Lord. But pasabot ani sa binisaya pa, magsalig ka sa Ginoo. Amen? Abi ninyo mga kaigsunan, you can trust God sa matag aspeto sa imuhang kinabuhi. Amen? Kung makasalig kaniya sa matag sa imuhang kaluwasan, makasalig po ka sa security nga iyang ikahatag. Amen? Ingon ana na ang Ginoo. In any circumstances sa imuhang kinabuhi, baliko na to, makasalig yug ka sa ato ang Ginoo. Amen? Gingon pa diri, the Lord is close to those who are brokenhearted and discouraged. Amen? Kung mag-ampo ka sa Ginoo, muduol ka sa Ginoo with a broken heart, no? Kaning giingon diri a contrite spirit in Psalms chapter 34 verse 18. Abi ninyo no, maluoy ang Ginoo sa imuha. Labi na, no, dili manlikayan sa usa ka Kristohanon nga makahimo gihapon siya og sala bisag luwas na siya. Amen? Pero gingon diri, kung ikaw muduol sa Ginoo with a contrite spirit, but pasabot ana naa kay remorse or imuhang gikasugulan ang sala nga imong nahimo, abi ninyo ang Ginoo maluoy. Amen?
mao na giingon sa pulong sa Ginoo. Buot pasabot niya na imuhag yung untang naa kay kasuko nganong nakabaton ka og sala. Amen. The Lord revives us in our troubles, may difficulties and next, rest in God's faithfulness and strength. Amen. Now, gingon pa diri, when your security is in the Lord, it can't be taken away or destroyed. Amen. God's promises to us to give us rest if we will turn to Him for it. Mao ginay saad sa Ginoo. Now, abi ninyo, ang eternal security sa Ginoo, gihawiran na ta sa mga bagamhanan nga mga kamot sa Ginoo. Bisag unsa pa nga mga klase sa mga gahom, principalities, nga gusto kang kwaon gikan sa mga gamhanan nga kamot sa Ginoo, abi ninyo, dili na nila kayang buhaton. Amen? Balik ko na to, we can always rest on the faithfulness and the strength of God. Now, importante gyud kaayo, no? If you're going to read Matthew chapter 11 verse 28, ito ang basahon na sa screen. Ready, read. Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. 29. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Amen. Now, usani sa mga bersikulong nga giwalis tong pastor dito sa San Pablo. Amen. Sa to'y title, The Greatest Invitation. No? The Greatest Invitation, mao ni giwalis tong pastor, giawhag ang matag-usa nga muduol sa Ginoo. Amen. Now, kung muduol ta sa Ginoo, baliko nato, makaplagahan nato ang kalinaw, no? And security. Amen? Now, there are times sa itong kinabuhi nga naagyo'y mga adversity nga moabot. Why? Kay naay gusto si Satanas nga iyahang walaon ang imong focus ngadto sa Ginoo. Every time that there is problem, there are adversities nga moabot sa imong kinabuhi, Christians. I tell you, mawala na time siguro nga mawala ang imong focus diya sa Ginoo. It might be mawala ang imong kahibalo diha sa Biblia. It might be nga mawala, no, ang imong mga past experience nga giatagan kag kadaugan sa Ginoo. It might be imuha ng malimtan. Amen. But then Christians, kinahanglan no, na atay pagabuhaton alang nga mahinumduman nato nga ato ang Ginoo di ay sa makanunay kusganon nga nagpasalipod sa atoa. Amen? Mao na ang kanindot sa Ginoo. Now, usa sa kabutang para sa makanunay mahinumduman nimo ang kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Number 1 is for you to read the Word of God. Amen? Sa pagbasa nimo sa pulong sa Ginoo, sa pagtuo nimo sa pulong sa Ginoo, malig-on ang imong pagtuo and ma-reminded ka kung unsa kagamhanan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Not only that, not only by reading the Word of God, but also maayo po di ay no nga magsulat tag mga journal nato. Amen? Sa pagbasa nako sa tong lesson, naay usa ka message diri nga gibang butang gid nako didto kung unsa tong mga higayon sa akong kinabuhi nga ang Ginoo sa makanunay grabe ang iyang suporta sa kuha. Amen. Na maka digin nako number 1 gyud nako didto, passing the board exam. Nganong passing the board exam man? Kaya abi ninyo no, sa tanan akong pre-board, wa gyud ko'y gipasaran. Dadto na ko sa board exam ning pasar. Pero sa pre-board, wala gyud in taon, mao na nga niingon jud ko sa Ginoo, Lord,
Ingon Manila, when all remedies are exhausted, divine intervention is the best intervention. Ikaw na'y bahala ni Amahan. Amen? So all those things nga na-experience nimo ang kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi, na-experience nimo ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi, you write that down. Amen? In a journal. Amen? It's good. Isulat ninyo diha, no? Para di gyud ninyo malimtan nga inigabot sa inyong kinabuhi na ang mga adversaries nga malimtan nimo ang kaayo sa Ginoo, mahinumduman nimo na through your past experience. Amen? Balik ko na to. Rest in God's faithfulness and strength. Next is relegate your worries and cares to the Lord. Amen? Gingon pa diri, dump your burdens upon God. Ilabay nimo or iitsa nimo or ihatag nimo sa Ginoo ang imuhang kaguol. Amen? Now, balik ko na to. Gingnan ta sa Ginoo, take, for my yoke is easy and my burden is light. Amen? Balik ko na to. We must learn, no, nga ato ang manghayo tagtabang sa Ginoo. Naay times nga ato mga problema, dili na nato kaya pasanon. Amen? Siguro wala pa na moabot sa imuhang kinabuhi. But baliko na to at times, moabot yun na sa kinabuhi sa tao. Nga naay mga bugat, nga problema nga moabot. Naay mga problema nga mo attempt og kawat sa imong katulugon sa panahon sa kagabion. Naay mga problema nga mukuha sa imong atensyon from time to time, ang focus nimo sa trabaho mawala, maadto sa imong problema. Night time, naay mga problema while attending to the need of your family, mawala sad ang imuhang focus dito sa ilaha kay maadto na pod ang imong atensyon sa mao nga problema. Baliko na to, night times nga ma-cripple down ta, magluha ta, mag-uul tagtaman. I tell you, daghan niini for some resulted even to their death. Amen? But then, kung mao magani na imong kaso, baliko na to mga Kristohanon, ang Ginoo andam nga mupas-an sa imuhang mga problema. Amen? Even ang problema sa tibuok kalibutan, iyang gipas-an dadto sa cross. Amen? Ingon ana ang gibuhat ni Jesus Christ. 1 Peter chapter 5 verse 7, ato adang basahon na sa screen. Ready, read. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Amen? Casting all your care upon Him, for He careth for you. Now, when you pray to God, pag-ampo ka sa Ginoo, nga mura kag nakiistorya kaniya, nga imuha siyang suod nga higala. Amen? Kana bang makaistorya ka, Lord, nabi ako'y problema karon. No? Mura nimo amigo nga murag barkada nimo ang Ginoo. Lord, nabi ako'y problema karon. Bisag unsa nga mga cares nimo sa kinabuhi, pwede nimo siya nga istoryahan. Amen? Lord, gimingaw naman kayo ko sa ako ang ginikanan, no? Lord, naa ako'y mga problema nga I believe ikaw mo'y makahatag og kalig-on ako. Lord, naa ako'y problema, nasayod ko nga tanan niini ikaw ragay makahatag og solusyon. Amen? In all those things, baliko na to, ang Ginoo, dili gyud na siya kapuyon nga maminaw sa to ang mga liyamar. Amen? Baliko na to, ingon ana ang Ginoo nga atong ginasimba. Now, Alistair MacLean quotes a story from a man named Towler one day. No? Kani si Towler, he is a beggar. Kasagaran no, nga night times, kani bitawng mga manlilimos, usahay, maoni sila'y subject sa atong mga ridicule. Maoni sila'y mga subject sa ato ang mga binuang.
no? Ka usahay diha sa City Health natoy dili inon to siya beggar pero naay mental problem. Amo atong ginatawag og chief nurse. No? Usahay mo na nga ma-888 me kay naaday nurse nga perting isuga. Nay nurse nga perting nangasaba. Alangan nga ikaatbang nimo tarong mampug kaayo. Pero mukalit lang lagi pangasaba unya kay ang taga-bukid abi man gid nilag empleyado sa gobyerno. Maoto no nga matingala ta naa na day nag 888 sa mua isog kay inyong nurse. No? So ingana na. But then kani nga klase sa tawo abi ninyo. He is a beggar. No? Towler met a beggar. Abi niyo iya siyang giingnan, no? God give you a good day, my friend, Towler said. The beggar answered, I thank God I never had a bad one. So, siguro to, just a good thing lang siguro nga ihang gitawag tong usa ka manilimos. But he was really amazed no sa tinubagan sa usa ka beggar. And iyahang gitubag, I thank God I never had a bad one. But then, siguro na-intriga ni si Towler, iya na pong giingon. God give you a happy life, my friend. I thank God, said the beggar. I am never unhappy. Amen? Mauni ang gingon. Towler in amazement said, what do you mean? So, ning tubag po ng beggar, no, nga, well, when it's fine, I thank God. When it rains, I thank God. When I have plenty, I thank God. When I am hungry, I thank God. And since God's will is my will, whatever pleases Him pleases me. What should I say? I am unhappy when I am not. So, si Towler na-amaze siya sa tinubagan ni aning beggar. Now, sa tinuray lang, nagbasa ko ni nakaingon po ko, ning appeal man siguro ning Miss Universe ni nga beggar. Maayo man kay mutubag. Na gipangutanan niya, who are you? Abi niya no, gitubag siya, I am a king, said the beggar. Where then is your kingdom? Asked Towler. The beggar answered quietly, my kingdom is in my heart. Now the beggar is a good teacher to us on the issue of contentment. Amen? Now, balik ko na to. Ang matag-usa ka na to, we need to rely on God. Amen? But then, with that also, kinahanglan po ta makat-on sa ato ang pagkakontento sa kinabuhi. Amen? Contentment. Importante gyud kayo na sa ato ang kinabuhi. Now, in all matters sa kinabuhi sa tao, importante ang contentment. Amen? Relationship, contentment. Importante kayo. Balik ko na to, in all matters, in all aspect, importante kayo nga makontento ang usa ka tawo. Now, gingon pa diri no, this beggar understood the truth of Isaiah chapter 26, verse 3. Gingon diri, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Amen? Baliko na to, importante kayo nga makatunta sa pagsalig sa ato ang Ginoo. Amen? Makabaton gyud ka og kalinaw, security, and peace of mind sa imuhang kinabuhi. Now, the beggar placed his life in the hands of the Lord and was content and at peace. He understood the truth of Philippians chapter 4:11. Giingon diri ato dong basahon, nasa screen, ready, read. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatever state I am, therewith to be content. Amen? Therewith to be content. Na question diri no? Have you learned to be content? Amen? Have you delegated the care of your life
over to the Lord Jesus Christ? Giingon diri, have you trusted your soul to His care by believing and trusting in Him for salvation? Amen? Now, balik ko na to. Importante kayo ang pagsalig na to sa Ginoo. Balik ko na to, sa tanan aspeto sa ato ang kinabuhi, angay tang makat-on sa pagsalig sa Ginoo. Amen? Now, usa sa akong mga Bible reading, no, nga giingon didto. Dapat saligan na to ang Ginoo. Kung ningsalig manggani ka sa Ginoo sa imuhang kalumasan, much more saligan nimo ang Ginoo nga hatagan kaniyang partner. No? Nagisgot man gud to, nagbasa ko ba? This is a very wonderful no nga teaching. Mo iyang gingon. Salig sa Ginoo sa matag aspeto sa imong kinabuhi. Amen? Now, realize discouraging trials can bring glory to God. Amen? 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7 nasa screen natong basahon. Ready, read. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. Verse 7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Amen? Now, kung naa kay dakong pagsalig sa Ginoo, wala ginaylain nga masulayan na it is only through trials. Amen? Moingon ka, I have great faith in God. Now, kanang imuhang ginalitok nga faith sa Ginoo can only be tested through trials. That can only be tested through trials. Amen? Dahil usahay mga trials nga mabot sa kinabuhi, mahagba na ta at the first level pa lang. Amen? But then, all throughout, kung makatunta sa pagsalig sa Ginoo, all these trials, mahimo ning victory alang sa matag usa. Amen? Now, like for example, no? Now, in the life of Daniel, grabe ito yung trials. It is a matter of life and death. Amen? Dili biya na lalim ng mapaakan ka. Kana ganing paak sa imong anak, no? Partikyong sa kita. Ito niagi kay ang bata, akong ikugos niya, na siya gusto ba niya ako ang balibaran. Abi niyo, no? Giingkib gyud akong diri dapita, oh. Hapit na ko maitsa, oy. Now, ingon ana man lang gani nga napaakan ka, perti na ganing sakita, how much more mapaakan kag leon? Ingon ana ang kahimtang ni Daniel, kamatayon, pinaagi sa pag-itsa dato sa den of lions. Amen? But even though, ingon ana ang iyang trials nga na sugamak, but then, he remained steadfast and never wavered on his faith. Amen? And nakita nato nga ang Ginoo gipangbusalan tong mga leon. Ang mga leon nga mga hilabihan kaihalas, nahimong mga susama sa mga iring nga perte kaayo ka lambing. Wa magid siya unsaa. Amen? Shadrach, Meshach, and Abednego, tungod sa ilahang pag-refuse sa pagbow dadto sa gihimo ni Nebuchadnezzar nga Diyos. Nasayod ta, gibutang sila in a fiery furnace. Amen? Grabe kainit. Kipang sunog nga buhi. But nasayod ta, because of the trial, it is a matter of life and death. But then their faith never wavered. Amen? And nasayod ta, nga katong taknaa, ang na-bless kayo is no other than King Nebuchadnezzar. Why?
Tungod kay nakita niya ang mga gamhanan nga kamot nga nagprotect sa tulo. Amen? Now, daghan pa diri sa Biblia that their trials nakahatag og kahimayaan sa Ginoo. Amen? Now, how about you? For me, daghan na kay mga trials sa kinabuhi nga ako ang ginapasalamatan ang Ginoo. Amen? Kamusad, I believe, naapod mo story nga ikaistorya. Kung unsa ang kaayo sa ato ang Ginoo. Amen? Mao bitaw na nga ako ang gi-encourage ang matagusa to write that in a journal. Amen? Isulat na. Mga butang nga imuhang na experience nga mga trials apan gitabangan ka pagsulbad sa Ginoo sa imong mga problema. Much more you can write that in a journal. Why? Kay inig-abot sa panahon nga naa na gani ning mga problema, na times nga mawala ang imong focus sa Ginoo. Amen? Bisan pa nang imuhang ka-bright sa pulong sa Ginoo, mawala na. Bisan pa ang imuhang doktrina nga gimatuto kag taman, na times nga malimtan nimo. Amen? Much more ang imong mga experiences imuhasad nga malimtan. Mao na nga baliko na to. We encourage each and every one nga atoan ang i-write in a journal. Amen? Nga kung unsa tong mga butang nga gibless ka sa Ginoo. Amen? Realize discouraging trials can bring glory to God. When you pray to God, kampo siguro ka, Lord, wala ko kabalo kung unsay imuhang katuyuan ni ining problemaha. Kita nga mga believers, nasayad ta, that all things work together for good to them that love God. Bisan pag unsa nang naabot sa imong kinabuhi, naagoy katuyuan ang Ginoo ni ana. And para na sa imuhang kaayuhan. Amen? That can bring glory to God. Amen? Next. Remove your guilt by repenting of the sin that may be causing your distress. Balik ko na to, no? As a reminder, nga ang sala, maunay numero 1, nga makapawala sa imuhang kalinaw. Amen? Mao na, gihinumduman ta. Remove your guilt by repenting of the sin. Amen? Now, 1 John chapter 1, verse 9, nasa screen na to daw basahon. Ready, read. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? Duol ra kita sa Ginoo. Amen? Ato ang istorya ang ato ang mga sala. That can remove your guilt. Amen? Sa una bitaw kay ginatudluan man gyud mi gagmay pa mi to always be honest, no? And every time gani nga naagid gani mi makumit nga sala, nasayod gud mi nga naagid nay collateral damage, no? It's either mabunalan gud mi. Now, ay one time nga tungod kay gadula mi dito sa sala, ang aparador nga gisakaan atong amo ang Astron nga stereo natuklod bitaw na ako na maayo gud niyang pagkaadto dito sa hagdan and maagi yung pagkalukapa dito sa appliances. Pagtan-aw nako ana kung saon ka nako ni paglusot unya ha. Kay nasayod ko ngay nag-abot sa akong amahan. Dili gito siya malipay. Mao to nga pag-abot pa lang niya daan na pa lang siya sa gate. Ako na gyud siyang giatngan. Kiingnan ako siya nga pang nakasala biya ko nimo. Ana di siya. Unsa man nimo sala? Ana nga toy mo hang stereo dito maigi yung pagkalukapa. Ako ang nasaghilan ba ang appliances na tumba.
Sa mao ba? Sa may gani kay nagstorya kag tinuod. No? May gani kay nagstorya kag tinuod. Mao na gud ang balaod nga mustorya gid sa tinuod para dili mabunalan. Pero pag abot niya sa balay, ay pa sa gisapot og taman. Pero di na gyud ko mabunalan kay niingon na magud siya nga di na gyud ko mabunalan. No? But then baliko na to. Basta makat-on gani ka nga mo repent ka sa imong sala, it will really remove your guilt. Amen. Now, importante lang gyud kayo sa matag usa. Baliko na to. Sin is a very potent material that can really destroy your peace. Amen? The only thing para mawala na sa imong kinabuhi is to just confess your sins to God. And kini nga lesson, pariha ato ko ang giistorya sa inyo nga story. Di na gyud na mabakwi sa Ginoo nga muhatag gyud siya og forgiveness sa usa ka tawo nga nangayog pasaylo. Amen? Kay giingon diri, He is faithful and just to forgive us our sins. Amen? And to cleanse us from all unrighteousness. Baliko na to, no? Satan uses our past failures to keep us from removing guilt and dealing with discouragement. Sa makanunay, maunay ginagamit ni Satanas nga i-remind ka kung unsa ka kawikad. I-remind ka kung unsa ka makasasala. Maunay baliko na to nga number one tool ni Satan. Satan dili na siya makasulod sa usa ka tawo nga Kristohanon. But he can always inject thoughts diha sa imuhang hunahuna. Amen? Now, baliko na to. Ang imuhang utok maunay battleground sa imong spiritual warfare. Amen? Diha kaniya injeksyonan og mga thoughts nga makapahimo nimong guilty. Amen? Now, at times, kung guilty ka, dili kay mahimong effective sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Amen? Naabi tayo ubahang mga Kristohanon. Og muhatag ka og tracts, mag-share ka sa pulong sa Ginoo. Naay times nga mga tao gamiton sa ni Satanas, tan-awon ang imuhang pagkatawo. Di ba ikaw man tong palahubog kay sa una? Di ba ikaw man tong sugarol kay sa una? At times, imong past, maunay gamito nila para maulaw ka sa imuhang pagpangalagad. Amen? But then, nasayod ta, by the grace of God, pwede po ninyo mahimong magamit alang sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? Mao na nga naiuban nga mga Kristohanon, when they share the Word of God, moingon sila, abi ninyo akong kinabuhi kaniadto, ingon ani ko kadautan. But then, by the Word of God, nausab ang ako ang kinabuhi. Amen? But pasabot ana, they repented their sins, their guilt was taken away. Amen? And mauna nga nahimo silang epektibo sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? I do not know sa imuhang personal nga kinabuhi. Wala ta nagsunod-sunod sa matag usa from time to time. Amen? Walay bisag usa diri nga nagsunod-sunod nakakita sa imong binuhatan. Ikaw ra gyud mo'y nakabalo sa imong kaugalingon, your status sa atubangan sa Ginoo. Amen? Now, kung naa man gani bikil sa ato ang kinabuhi, baliko na to. Mangayo na tagpasaylo sa itong mga sala diha sa Ginoo. Amen? Because baliko na to ang iyang saad. He is faithful and just to forgive us our sins. Amen? Mao na ang ato ang ginakuptan gyud sa pulong sa Ginoo. Next, remove yourself from angry people and release your offenders from your
bitterness. Amen? Gignan diri, no? Remove yourself from angry people. Kita tanan natay mga amigo, natay mga barkada, natay mga office mates, natay mga boss. Amen? Natay mga peers from time to time. But ang giingon diri, dapat kabalo ka mo determine kung kinsa ang imong ginakuyugan. Ingon pa diri, magkuyog gani ka og saputon nga tawo, masaputon day ka kadugayan. Amen? Biblikal niya, baliko na to. No? Kung yung mabasa. Kung magkuyog kag tao nga permanente masuko, kadugayan matakdan yung ka mahimo pug kang masukanon. So mo na nga giingnan ta diri, wala gitay kalinaw kung permanente tang masuko. Amen? Why kalinaw? Because from time to time, naa na po kay mamit nga bag-o ni mong kaaway kung suko ka permanente. Amen? Mabitaw nino nga kinahanglan tarungon ginatog ila ang atong mga kauban. But take note of this. Naabiha po'y mga tawo nga gatuo lang ka nga nasuko pero wa gina nasuko. Ingon ana ragid na ang ilang tingog nga dagkog tingog. Kay natingala ko ba kay going back no sa kuan na amin na-receive nga 888 na sad nga perti daw ka strikta sa amo ang pharmacist. So, gipangutanan ako, kinsa man ang pharmacist? Abi ninyo no, tanan gid pagpanaway maayo gyud kaayo pagkasulat oy. Ay gyud pagkasulat kanang puti diha nga mga pamapa ang nawong. Maldita kaayo. Pero ang pinakapunto day dadto sa iyaha nganong gimalitahan siya kay dako ay tingog. Nagiingnan ako diretso nga dok. Ano gitay mahimo na dako na maging tingog ng bayana. No, tinuod na gina siya, di na kinatana mausab. To nga gipatawag ko te. Ani lang imong tingog te ba? Unsa? Hinahinay lang yung permanente para wala gyud tay complain nga madawat, no? Mind you, napoy ngun ana ano nga dako na gyud ilang tingog, wa pa na sila masukuan na. No, dako lang ilang tingog. Now, but baliko na to, our lesson is that kinahanglan kamaot ta mo determine sa tong kuyugan. Amen. Sa puton gani medyo kinahanglan i-maintain. Now, dahil nindot kayong duo akong mga iyaan uyuan. Kay ang kani akong uyuan manggod. They are very prominent nga mga tawo nga strict. They are prominent nga mga tawo nga dali ra gyud masuko, no? In fact, iyang igsuon si Pastor Ben. Ang ako lang yung kabiliban gyud sa ako ang uyuan ug iyaan. Once na gani nga motokar na ang pagka high and mighty sa akong uyuan. Muana na dayon to yung asawa, Daddy. But pasabot ana, basta madungog na gani niya ang iyang asawa nga niingon nagdadi, but pasabot ana murag lain na ang iyahang actuations. Ginabuyag na siya sa iyahang asawa. So mo na intawon ang iyang bana muhilom na lang pod. No? So one way or another, they can no na siya murag nindot nga mutual agreement ba? No? Because baliko na to, kung magkuyog ka permanente og tawo nga sa puton, it might be maupod na ang imong bisita, maupod na ang imong mahimong batasan, and it robs your peace. Amen? And also, gingon ta diri, release your offenders from your bitterness. Amen? Gingon diri no? Folks who struggle with anger will spread bitterness and anger among others and make them the same way. Anger can sift the peace from your heart. Amen? Baliko na to, no? Folks who struggle with anger will spread bitterness and anger among others and make them the same way. Now, ang ako amang yung makarelitan diri, dito ra magyud wa man magaylain from time to time is our office.
Naabitaw kay makasukan nga tawo? I tell you, kanang tawo madaot na ang iyang mood for the entire day. Kana po nga tawo, mga saba po na. No? Kana po nga tawo, kuan po na, padulong po na, nagkatawa mi sa una kay naami iro sa una sa kapalaran, nga ginganlan ginamog Marcos. Sorry na lang yung kay BBM. Pero mao gito ang iyang pangalan sa una kaila kay si Manang Venus ani. Ang mong ngalan sa mong iro si Marcos. Abi ninyo no, katong irua og sipaon bitaw to nimo siya kay nasuko ka kanang moingon ka Marcos out sipa. Inigawas atong irua. Matingala ka kay ang tanan iring sa silingan iyang lakagon. No, iya panghimungtan butong mga buhi sa silingan. Iya pong panghimungtan nala, iya pong paglakagon. No, ingin na. Usahay kani atong pamatasan, atong mood swings. Maka-affect ni laing tawo, much more maka-affect pud ni sa lain pud. Amen. Mo na nga importante kayo. We must learn how to control our anger and bitterness. Amen. Proverbs chapter 22 verse 24 to 25. Amen. Biblical ni ato ning basahon no. Atong basahon, ready, read. Make no friendship with an angry man, and be with a furious man thou shalt not go. Verse 25. Lest thou learn his ways and get a snare to thy soul. Amen. Hebrews chapter 12 verse 15 nasa screen atong basahon. Ready, read. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Amen? Ngayon sa kanindot kay nga story diri. During World War II, the U.S. submarine Tang surfaced under the cover of darkness to fire upon a large Japanese convoy off the coast of China. Kaning submarine, naa na lang yun siya'y 8 ka-tornadoes na habilin. And with that arsenal, kinahanglan niya maigo ang kontra with efficiency. Or else, posibleng mawadaan siya bala, di na siya ka-return fire. So one time, nag-convoy man ang Japanese ships, abi ninyo, the submarine was able to hit the target. Pero sa kinalasan lang, abi ninyo ang nahitabo, pagtira niya sa iyang pinakalas nga torpedo, ang torpedo ning balik dadto sa iyaha. That caused the ship no nga instead unta nga mun balik siya submerge, wala na siya ka submerge og balik. But then naigo gud siya, guba gyud ang mao nga watercraft. Now, because of this is a very good example nga kung pananglitan gani bitter gani ka nga tawo, gasigi kag tira, maabot ang panahon nga ang imong gitira mo balik na sa imuha. Amen? And at times, mas makakos nag-trouble sa imuha kontra sa imuhang gigo. Amen? At times, ang imong pagka-bitter, ang imong pagka-angry, ang imong hatred, gatuo ka nga wala na damage sa imuha, but much more, mas naka-damage na sa imuha kontra sa tao nga imuha unta nang gidirect. Amen? Mao na mga Kristohanan, it is a challenge for everyone that we must learn to let go this hatred, this anger, this bitterness, atuan ng isat aside. Amen? Why? Because it will take a heavy toll on you rather sa imuhang tao nga gikasukan. Amen? Dagan sa mga tao, abi ninyo kaning tao bitaw nga masukon, bisag batanon pa tiguang nagnawong. Mo frown magud na no?
And at times, matingala ka, it will really rob your strength. Imbis unta, ligon kay kahimso kay glawas na kay daghan pa kayong kusog nga hibuon. Tanawa gani ug masuko ka, you become unproductive. No? Mas pilion pa nimo nga mupundo na lang sa imong kwarto kay masuko. Mas pilion na lang nimo nga magmukmuk. Mao na siya hinungdan. Baliko na to. It robs your peace. Amen? Importante kayo nga we must learn to let it go. Amen? Now, Ephesians chapter 4 verse 31 to 32, ato dang basahon, nasa screen, ready, read. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Verse 32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Amen? This is a very wonderful verse. Now, Father's Day was an enjoyable day for the Simonton family in 1990. The day after was not at all. Lee Simonton left for work with his new Father's Day shoes and a promise to be home for lunch. At 10:40 a.m., his promise to return home was broken. Ano man? Kay sa ilahang gitindahan or silang working place, naay ka ng gawild nga customer ba? Abi ninyo no, ang ilang customer, nagkuha sa ayang armas and open fired. Gipamusil niya ang mga tao nga iya makitaan tiadto sa ilang office. And because of that, kani si Mr. Lee died on the spot kay naa siya gi-attempt nga gi-cover niya nga iyahang office mate. Usa ka subo kay palandungon laliman ka, usa ka amahan Father's Day pagyod. Excited kayo nga gisuot niya ang regalo nga gihatag sa iya mga family members. Yet wa ta kabalo nga mao na ditoy katapusan sa iyang kinabuhi. Amen. Now, pag-abot sa panahon, makaingon ka nga naglisod gyud ang pamilya. Dili siguro nato mamfatom ang kabalaka sa pamilya. Laliman kag ang family nawad-an o muhatag sa source sa ilang income. Nawala ang protector sa ilang family. Nawala ang ilang padre di pamilya. Ang mga anak siguro nagunahuna makapadayon pa baka kog eskwela, wala na among papa. Ang asawa nagproblema kung unsaon niya pagpadako ang iyahang mga anak. Amen. Those are the things nga ato ang mahuna-hunaan kung pananglitan na mga trahedya nga susama ni ini maabot sa family. Amen. Batabi ninyo no, ang pulong sa Ginoo naa siya'y mga saad yun nga gitagana alang aning mga sirkumstansya ha. Amen? Now, gingon diri, Deborah found peace, ang iyang asawa. In Psalms chapter 37, gave Deborah the strength to forgive the man who killed her husband, as the Lord replaced her anger with His peace. 6-year-old Melissa took comfort in the verse 25 of this chapter. No, unsa blaming verse 25? Ato daw basahon, Psalms chapter 37, verse 25. Ato daw basahon, ready, read. I have been young and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Amen? Nindot kayo ni nga pagtulunan. Nawad-an ka og muhatag og pagkaon sa inyong pamilya. But if you stay righteous diha atubangan sa Ginoo, kaning nga saad pwede nimo ning i-claim. Amen?
Giingon diri, I have been young and now I'm old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Amen? Mauna ang pinakanindot nga mga saad nga makita nato diri sa pulong sa Ginoo. Amen? Tinuod na. Amen? Tinuod na. Nasayod ta that even the widows gina-comfort gihapon gyud na sa Ginoo. Amen? Gina-comfort gyud na sa Ginoo even our widows and our orphans. Mabasa na nimo Exodus chapter 22 verse 22 to 24. Amen? Dili gyud ka pasagdan sa Ginoo. Pasalamat mo, night times, diri sa ato ang simbahan, naani mga nabiyaan sa ilang mga ginikanan. But then, God was truthful to them. Sweet, sayo to nawala si Manong Dodo. But then, nakita na to silang kinabuhi, nga tinuod ni nga saad sa Ginoo, that dili niya pasagdan ang mga widows, bisan pa ang mga orphans. Even si Laday, sayo nakuha ang yamahan, but then, gibless gihapon sila sa Ginoo. Amen? Inguna na ang blessing sa Ginoo, dili imamakak ang Ginoo. Amen? Tinuod ni siya sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Amen? Balik ko na to. Let us learn how to be faithful to God. Whatever circumstances sa to ang kinabuhi, He is always there. Amen? Mag-uul ka kay mawadaan kag padre de pamilya, baliko na to ang Ginoo nagtan-aw sa imong kaguol. Amen? He is always there to support us sa tanag aspect sa tong kinabuhi. Bisan kami, no, na ilo mi sa ginikanan pod sa among inahan. Dili lalim nga mawad-an kag mahal sa kinabuhi. Amen? But then nasayod ta that along the way it is a process. And nasayod ta moabot gini sa kinabuhi sa tao ang kamatayon. Amen? Dili siguro ta kabalo sa unsang pamaagi. But then nasayod ta that God has a plan and nasayod ta one day or another mamit ra gihapon nato na sila diha sa tubangan sa Ginoo. Amen? And I hope and pray that we can find comforts in the Word of God. Amen? Now, let us end this service. Ako hangyo na matagusa. Let us all rise. Let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful day. Salamat, Lord, sa imuhang pagtulunan. Nasayod mi amahan, that you're always there in our side. Na ay mga panahon sa mong kinabuhi, Lord, nga matawag na mo that dark days. Na panahon sa mong kinabuhi, Lord, nga grabe kay ka-stressful. Na panahon sa mong kinabuhi, Lord, nga murag dili na namo makita ang kahayag. But Lord, we can rest assured and we can find comfort in Thy words. And nasayod mi amahan, that you are always truthful sa imong pulong nga imong ginahatag kanamo. We are praying, Heavenly Father, kung naa may usa sa mua, Lord, nga nawala ang ilahang kalinaw, nawala ilang kalipay sa kinabuhi. We are praying, Heavenly Father, sa makanunay nga ikaw, Lord, magatabang kanila nga lingkawas niining mga problemaha. We are praying, Heavenly Father, for your comfort ngadto sa ilaha. And help us, Lord, to overcome this, Lord, nga ma-turn namo ni into blessing nga ma-share po namo sa uban. We are praying, Heavenly Father, for your blessing upon each and every one. We are praying for your grace. We are praying for your mercy. And we are praying for your peace. And we are praying also, Lord, to bless our fellowship this afternoon. I-bless, Lord, bisan pa ang mga kalanunon karong kahaponon. In Christ we pray in the forgiveness of our sins. Amen.